Hi guys. Hi. Labo dad. Sana kami mag-impake, mag-ayos ng gamit. So we're about to go na and start our journey going to Mindanao. So fresh na fresh ang ating sasakyan. Fresh from the casa. Just a few hours later, we are now bound to go to Mindanao. So first stop, kailangan lang namin pagas. Settings natin. Dito tayo sa energy. On mo yung circulation ng air. Asan ba yun? Sorry guys hindi pa namin alam itong... Ito, auto internal circulation of sa vehicle pala siya. Kasi amoy plastic, medyo masakit sa ulo. Tapos, yung energy natin ito. Also, we have an 82% battery. Ay, reset muna natin guys. Kasi, nasa back to zero tayo eh. Nasa silang kami ngayon. Silang reset natin kasi yan. Para magkaroon tayo maayos na data. 0, 0, 0. Zero na natin sila. Yes. Set. Set. Tapos, set. Light natin. Baba natin konti. Baka may magre-reklamo guys. Okay na. So, let's okay. spray na. Let's spray. Spray. Okay. Lord, guide us our trip. Papuntang Mindanao. Just pray amen. Amen. Happy muna tayo guys. Kargado po ang ating likod. Hindi nyo makikita ngayon. Pakita namin bukas ng umaga. Gano'n kami kargado. Nakahabol ng aking bedliner. So, Trunk cover. Nanday natin yung lola mo. Wait lang guys. Double check ko muna yung bahay. Nilak mo na ba yun? Baka kasi hindi pa nalock guys. So ang gagawin natin ay biyahe kami, maghanap kami ng nearest Shell. So meron kaming kasi nasanay kami na sa Shell lang kami nagpapagas ng fuel save. Then ang advice ng agent is mag full tank lang ng normal, wag natin isasagad. Then from up to that, we will also try kung baka merong charging EV charger doon para makapag-charge tayo ng ilan. Kasi 76 na lang pala to. Para mag-gauge natin ng maayos kung ilan talagang kilometer inaabot nito pag full tank and full charge. So, as far as I remember, sabi ng agent, ang ratio ng consumption is 1:1. So, 1 kilowatt hour is equivalent to 1 kilometer. And I think varying pa dyan yung consumption and manner of driving. Yeah, dami niyang Medyo nakakapapa kami sa sa gilid-gilid sa guys. mga gilid-gilid. Kasi first time namin. First time namin ito guys. Ang laki na itong pick up. Oo. Let us turn off the lights. And close the door. So update namin kayo guys pag nakapag-gas na kami at kung makakapag-charge kami ng EV doon. Bye bye. Hi guys! Dito na tayo sa Santo Tomas Shell. Kakabultang lang namin. So ayun, na total ng 48.45 liters. Teka. Kung nakita 2,776.24. Tapos Okay. Tapos automatic lang yung niya. full tank. Putak, hindi kami nagpasagad. You can see, ang estimated consumption niya for the full tank is 739 kilometers.
Yeah. Then meron pa kami 33% or 33 kilometer left for the EV. So we will, alam ko ano na tayo, HEV setting na tayo. So we will see from then on. Probably we can na lang, start mo yung trip natin to zero again. Kasi ito yung... Ngayon na tayo nagpa-charge. Sige. Settings tayo. Vehicle ba yun? I think. Vehicle. Hindi. Energy. Ayan, here, reset. Reset natin to guys. Kasi ito yung pinakaunang full tank. Wala pa naman tayong ginastos eh. Okay. Sir, bali 2680 na lang po. Okay. 260. Thank you, kuya. Wapong ganang ating apps. Dahil po sa rebate na 2 pesos Lager per pa lang po liter. kayo. Punta kami Mindanao, kami Mindanao look kami bossing. Gamit tong BYD natin na Hello po, balik po kayo sa Shell. Thank you, sir. Shell talaga kami, sir. dating Shell. Thank you sir. Wait lang po yung receipt. Sige po. Shell, baka naman. Ito na siya guys, clear data natin. Okay na clear data na. Para sure tayo. So, based sa aking understanding sa explanation ng agent kanina, since yung EV natin is 33, 1:1, assumption natin is 33 kilometers din siya. Plus 739, so roughly mga 770. Thank you, sir. Thank you po, sir. Salamat po. Ingat po Thank kayo. you po. Ingat Thank po you. sa biyahe. Thank you, po. sir. God bless po. Salamat po. 772 kilometers. Ang ano na yan. Aabot na tayo ng summer niya and later. Okay. Continue na namin guys ang aming journey. Kaya update na lang tayo. Ito ay nakapin sa may Matlog Ferry, or roughly mga 12 hours pa yung journey namin. Mag-update kami sa inyo later pag may kaming CR and snacks break. Most likely ako matutulog, si Daddy mag-drive. Hi guys. Kang makiinom ng kape namin, ayaw mo promote. Hindi, kasi alam ko pag pinromote ko yung tubig ngayon, tapos na tayo, ayaw ko matapos. Wow! O sige, di mo ka mag-promote. So Sa mga audience natin ngayon, 54. isa pa lang to ha. Dito na tayo sa Magano ka na lang ng chismis. sabi nila Bituang Manok o Zigzag Road. Sa Old Zigzag Road. Kasi nung nag-guest dito si na Isa kami kasama sa asa. 12:45. Agad-agad naman, hindi ka pasarado. So, dire-diretso tayo guys. Ito na yung ano natin. Totoo ba yan? Totoo, isasawin mo talaga yung chismis? Opo. 3 kilometers, 600. Baliw. Okay. Sige, go! Gusto mo? Oo, go. Ilang kape ba to? Ito na lang. Doon ka direct. Thank you. Hi guys, update lang. Dito na kami sa Ragay. Ano na, 7:54 AM. So nagpahinga kami ng mga 3 to 4 hours. Settings mo. Settings mo dito. Ilang kilometers na tayo? Hindi natin magpahinga. Ito na lang yung balance natin. 246 kilometers. Papuntang Matlog. Matlog. Medyo hindi na namin ito mababantayan kasi 4 hours kaming idle kanina, bukas ng aircon. Natulog. Kailangan magpahinga guys kasi may straight kami galing work and pag-pick up ng sasakyan. So di kinaya, ideally sana straight kaso naborlog ang mga akla. Pero konti lang kinakain pag nakaidid. Nabantayan. Konti lang. Tulog na ako eh. Bago ako matulog, ano yun eh? 368. Ito dito. Hindi naman siya, wala. Konti lang kinain niya. Nagkaidil tayo. Saka. Bali sa stopover lang kami sa Sipocot Jollibee, mag-aalmusal at kailangan namin magtrabaho guys. Sige
Sinisingit lang namin ang pagbabiyahe. Pero, ngayon kasi ay Friday, pwede naman tayo mag-work ng mabilis para makabiyahe agad. Kakaiba. Para bang may bago kang headphones. Kaya experience your favorite songs like never before Karga on namin, high quality audio. Upgrade to Spotify Premium. Tignan na naman namin ang aming bahay. Make life sound better. Hi guys, tara kami mag-breakfast. Continue tayo sa ating journey, 246. Tapos meron tayo approximately 367 kilometers pag gas, 31 kilometer pag EV. Parang maintain na lang ni BYD yung 31. Kanina 33 yan eh. Pero baka yan, dyan na umaandar yung charging. 1 kilowatt lang pala kinukuha niya pag naka-steady sa ano. Naka-idle. Magkano katagal yung 1 kilowatt? Ano? Mga ilang minutes? 30 to 40. Oh? 1 kilowatt? Mas tipid nga sa ating labas yan. Si Tesla ganun ba sa side? 1 kilowatt? Kilowatt. Yung sa nasa base sa settings dito, 25. Para siyang 1 HP Ay aircon. mo, 25 liters pa lang na-hire natin. Simula doon. Mm. 25 liters pa lang nung nagpapultang ka tayo doon, di ba? 5 liters pa lang yung na-hire. Sabi niya ay cumulative average energy consumption ay 8.2 liter per 100 kilometer. 2.5 kilowatt hour per 100 kilometer. Total fuel consumption 25 liter. Grabbing time 10 hours. So 10 hours at a time nag-dress. Sorry din namin kaya mag-straight. Dapat pala ginawa natin. Morning tayo umalis. Wala, uwing-uwi na kami guys. I'm so sorry. See you later. Pamaya pag nandun na kami sa Matno. Pupunta na tayong Libmanan. Hi guys. Update lang. Dito na kami sa Sorsogon. Kailangan namin magpagasal ulit. Naubos yung gas namin sa mga idle time. Bali meron kaming 4 hours na sleep, 2 hours na rest for work. So roughly bumabiyahe na kami ng mga 17 to 18 hours. And we're on the way na papuntang Matnog. Ang gagawin namin, kami doon, mag-on kami ng aircon throughout the biyahe kasi matutulog kami sa loob ng sasakyan para may time kami, may energy kami bumiyahe pa summer and Leyte. So depende na yan kay Daddy kung kaya niyang i-straight, pero most likely po, naalala ko, di ba nung nag Leyte, walang biyahe ng mga alas 12 no? So baka kung abutin man kami ng midnight mamaya, ang earliest na biyahe ng barko niyan from Leyte to Surigao around 4:30 AM. Tapos umaalis yun mga alas 6, alas 7. So baka mga Linggo na kami ng umaga makarating or Sabado ng gabi. Malaman natin. So what we will do, we will make out most of our time sleeping sa Roro. O sana magandang panahon, walang any interruption kasi umuulan ngayon dito sa Sorsogon. Roughly mga na lang kami, mga 80 kilometers going to Matnog Port. And take it ko kayo later pagtapos na magpagas. Thank you. Hi guys,
quick update. Dito na kami sa Sorsogon proper. 51 minutes na lang yung free mo. Tapos, nag-stop over kami dito sa Sorsogon Shell para magpagas kasi naubos na namin ang aming gas. Kaka-idle. May roughly 6 hours kaming idle na biyahe. Ngayon, on the way na kami sa No. Matnog Port. So, roughly mga nasa 80 kilometers away na lang puntang port. Then, habang nasa Roro kami, bubuksan namin ang aming aircon dahil matutulog kami all throughout the sea ride para magkaroon ng bagong energy. Then, approximately 400 kilometers yung layo ng Matnog tsaka guys, update, dito na kami sa Matnog. Okay na sir, may guard na. Kasi kailangan niya sa barko. Thank you sir. Pinakadulo, kanan. Diretso lang. Diretso. Thank you. Clear Hey, na guys. tayo. Coast Guard and everything. Clear na clear. Almost 1,890 lahat guys. 1.8 something. Dalawa kami. Montenegro. Hanapin natin Montenegro guys. Aha. Saan yung Montenegro? Diretso lang doon. Diretso siguro. Time check, it's 5:57 p.m. So magsi-6 na. Sabi loading na daw si Montenegro. Ito ata Montenegro. I think we're right in Ayan time. Montenegro. Mga kung 7 na, alis mga 9. Before 9 tayo makadock doon sa Allen. And based doon sa amin, 70 kilometers lang pala from Shell going to Montenegro yan sir. Montenegro. Ilan pa kayo dyan? Dalawa lang masawa. Dahil pang kapi tayo dyan, boss. Kape. Tayo may pangkape. Meron na lang. Narandol na ano ko. Marami akong pagkape sa pero. Hi guys. Imbes na 1890 nagiging 19 na guys. Kasi May pangkape. nangingi ng pangkape. Lamig kasi, kaya kailangan nila magkape. Ganyan sila guys eh. Malamig. Ito, ito na yung balance na natira after ng 70 kilometers drive namin from Shell going to Matnog Port. Ilan na lang? 600, 615 kilometers. and Tapos 32 kilometers of EV. consumption, energy. Ito na nakaano na tayo. 615 Kilometers. Approximate 8.7 liter per 100 kilometers. Naka 49 liters na tayo lahat. Tapos 18 hours na ito nag-drive. Pero yung iba dyan guys, natutulog kami. 6 hours. Natutulog kami sa sasakyan. I-ano lang namin, i-flash namin sa screen yung yung gastos ng gas namin. Prepare kami ng computation hanggang sa makarating kami sa aming destination. Yeah. Pero medyo alangan to mag per kilometer computation kasi marami tayong idle time. Then mag-aano pa kami, open aircon pa kami dito sa loob ng Roro para makatulog. I-total din natin yung idle time na walang patayan. Di kasi kami nagpapatayan ng BYD. Simula kagabi. Oo. Nagpatay lang kami nung kumain. Nung lumabas. Guys, talk to you later. Bye. Papasok na kami sa barko. Ayan. Antok na yun. Come on, let's go. It's our turn. Saan kayo boss? Kanan? Kanan? Sige. Cambio.
pwede po kayo mag-drive ng naka-camera view. Kung medyo OC kayo, lalo sa city driving sa Manila. Kita nyo yung gano'n na lang yung distance nyo sa mga katabing motor, katabing sasakyan, bike. Very helpful siya. Camera lang siya but not recording. You need to buy separate dashcam for that. Yay! We're gonna sleep na. Bye! Hi guys, dito na kami sa Allen. Maulan pa rin dito. Oops. All goods. All goods and sleep. Sige, all goods na. Nakasleep kami ng 3 hours si Daddy. Sleep ka din ng 3 hours? 2 hours. Pwede ako mag-CR. Sino ba Ano yun? ba yan? Dito sa labas na lang, sa gasolinahan. Okay. Iidin ako. Maulan na dito sa Samar. Sana maganda panahon sa Leyte. Para wala tayong maging problema sa sea travel ulit. Yay, going out, going out. Butang? Hi guys! Andito na kami sa Shell Catalogan. Drive-thru kami. Kanina sa McDo. Nang kakain na si Daddy. Ako naman ang kakain. Ng rice. Nagpagkas kami ulit. Kasi baka mag 7 to 8 hours kami sa Roro ulit mamaya from Niloan to Lipata. Wala ulit patayan yung sasakyan dahil matutulog kami. Gagamitin namin yung aircon ulit. Then, approximate na din yung gas. Hanggang makarating kami ng San Francisco. Ma'am, manay pinyato banana chips. Ma'am, Thank you po. Thank you. Yung balance ng kilowatt hour rating kanina is nasa 33 kilowatt yung EV. Then for the gas naman, 360 something, 361. Tapos ngayon, ang umabot ay Paano na Felicia mo? 26. 26 liters. May Felicia, boss. Aray. Hi guys, quick update. Dito na kami sa Catbalogan. Maulan guys. O maulan, simula nung dumating kami ng Sorsogon. Hanggang makatawid kami ng Allenport, maulan, buong biyahe namin. Tapos, papuntang Liloan Port sa Leyte, ito na lang, 253 kilometers. Then, nag-drive-thru din kami dito sa Macdo, Catbalogan. And, nagpagas kami sa Shell. Kasi, by the readings, 351 kilometer na lang yung mileage allotment for the gas. Then, 33 kilowatt hour for the EV. So, meron pa kaming 253 na by land dito sa Summer Leyte. Meron pa kami mga approximately 100 to 200 kilometers from Surigao to San Francisco. Not sure. And kailangan pa namin mag-budget, ng 2.5 battery dahil mag-open kami ng aircon sa Roro ulit. Matutulog kami. Mag-alangan kami kaya nagpagkas na kami dito sa Catbalogan. Observation namin kanina, 2.5 kilowatt every hour. Ang consumption pag idle, naka-open ng aircon. Open aircon lang. Then, sa ngayon, nagpapult na kami ulit. Ang ginastos namin is 1,500 plus 7. ang ating updated kilometer mileage for gas is 737. 37. Catbalogan ang checkpoint number 2. Number 2 na ba? Okay lang pagasan na natin. Pangatlo na. Pangatlo ang isa. Yung una kasi bagong kuha sa kasa. Tama. 5. Unang paggas natin ay sa may Santo Tomas something. Tama, Santo Tomas. Then sunod sa may Sorsogon kanina.
ito na yung last. Paniguro lang tong pangatlong gas namin. Para diretso na to. Okay. Para pagbaba namin ng Ng Lipata. Lipata Port, diretso biyahe na kami agad. Hindi na maghahanap ng gas station. Bali yung approximate lang muna ngayon na gas is nasa ano? 6.5. 6.5 na ba? 2.5. 2.525. Plus 5K 1.5. plus 1.5. Ah. 6.5 something. Meron din kasi tayong 2 pesos rebate. May promo sa Shell. So, malaking bagay din siya. Shell Asia. Shell Asia. Using your Shell Okay, Asia. ano na namin. I-flash na lang namin sa screen, ma'am. Pag ano, yung pinaka ano talaga. Pinaka total ng gas. So, dito na kami ngayon sa kahabaan ng Samar. Diyos ko Lord, sobrang 150 lubak. pa to. Naka 150 kilometers na kami. Ito na yung Mga ano. 250 na lang. Yung Ang late eh. yung piniprepare namin ngayon yung ano, bago mag ano, San Juanico Bridge. Ayun. Meron doon approximate mga 30 to 50 kilometers na puro lubak. Ah, Last year, ewan ko lang ngayon, sana nag-improve. 4 months na na. 4 months na ba yun? Bago tayo bumalik dito. Ano nang ilaw? Update kami ulit later. Bye. Wow, fuck. Lapit na tayo sa ano, Agas-Agas Bridge. 1 hour to go. Oras is Time check. 5:57. Ay, 5:57. Take the Lord, di na maulan. Kanina maulan, guys. Simula dun sa Allenport. Wow, fog all the way. Nag-stop lang yung ulan doon na sa ano, yung San Juanico Bridge. Baguio yarn. Grabe yung pag. Grabe yun. Ayun, sasakyan check tayo mamaya. Pagkita na tayo sa Agas-Agas. Ito na ata yun. Wow, Agas-Agas Bridge. Wee, ganda. Ano, bakit? Enchanted kasi ito dito. Parang enchanted. Magic point pala ito dito. Hindi natin mga picture. Dito tayo sa ano. May ano. Agas Bridge. Ito. Sir break. Doon na tayo sa southbound ng Agas-Agas Bridge. Kami mag-wee break. It's DPWH post or office. Let's see. Kawawa naman. Ata sumabak sa biyahe. Kawawa naman to. Wow. Naglalagay na sila ng ano. Grabe. Flood control project. Hindi yan flood control. Soil protection yan. Sa Leyte yan. Tapos unahan ng Agas-Agas Bridge. Okay. Ano na lang, 39 kilometers na lang papuntahang Liloan Port. Parang naalala ko before, meron tayong dinaanan na biniyak na Yun. bundok. Ah, So, unahan na tayo.
Ito yung maganda pag nasa Leyte ka. Pag umaga ka nakarating sa Agas-Agas Bridge, makikita mo yung mga magagandang bundok sa gilid. Ang ganda nga. So, pababa tayo ngayon. Gamitin natin yung ano, Ilasis. Ayun. And naka-regenerative braking tayo. Oo. Lalo kung hindi ka aapak ng gas. Apak ng gas, maglalaki yung ano, kilowatt ng regenerative. Mas ano siya. Tingnan mo, pag-apak ko ng gas ha. Okay. Kasi braking, regenerative braking. Ayun, yun ba yung ano, tama explanation nito. Sorry guys. Di ba siya ba negative direction, charging siya. Kasi hindi naman niya kailangan mag-exert ng Tingnan effort mo, dahil naging 36 downhill. kilometers na siya. Kanina 33 kilometers, so ibig sabihin, charge na yung battery. Makakaipon. Yeah! na. 37 na. Copyright niyan. Uy, where are we going? Sorry. Tipidin talaga regenerative mo, top 7. Ay, gana! Masyado siya na-OOC sa regenerative braking. Let's go home na, baka maiwan tayo ng Roro. Last year, alas 7 umalis yung barko noon eh. So, we hope na makahabol tayo kung same schedule pa rin. $36 to go. We're excited to sleep. Yan, nakita na natin si Liloan. Ganda. Kaso hindi nakikita. Madami yung ano namin. Yung ano kasi daming ano dun sa Cricket at tayo. yung mga maliliit na ano, suro, ano, lamok. Babangga sa ano. Wiper mo na. Kahit wipe. Yung water. Kailangan to ng tubig mamaya, punasan na lang. Di ba may water tayo naman yan? Well, naka-phone ako ngayon dahil full memory na aming GoPro. Ganda. Look at that. Grabe naman ang creation ni Lord. So pretty. Leyte. Maganda yung Leyte. Kaso mababang lugar. Tapos, Wala akong mapipintas sa Leyte kasi ganda rin ang kalsada nila. pero pag nabagyo dito, malakas yung hangin. Medyo relax na tayo guys kasi umaga na.
Bali mamaya sa Roro pag may time. Pwede natin computein na kung ilan na yung consumption. Okay. Gusto ko rin ma-check baka iba yung consumption natin sa Matnog to Allen compared dito sa Liloan to Lipata. Kasi mas mahaba biyahe natin sa Roro dito eh. Doon kanina 2 hours lang. Dito baka nang umaabot ng 5 to 7. Kasama na yung waiting time. Idle, yung idle lang. Mm-mm. Yun dapat na compute natin. Pero dun sa 2 hours Roro trip namin, 2.5 to 3 kilowatt hour. Kilowatt per hour. Let's see kung same lang siya pag mga tagal na idle time. 28 kilometers na lang. Basic na lang yan guys. Nasa 1,000 kilometers na yun. Ang ganda no? Ako na nagko-control ng volume. Bali si driver magdadrive na lang. Tapos kanina din, since puro ulan biyahe namin, nag-auto detect si wiper na pag may raindrops na sa window na tawag dito, sa front window natin, nag-wipe siya sarili. Tapos yung intensity din nagbabago depende sa dami ng ulan. Ang galing, medyo na kami. Wala ka nang gagawin kundi mag-drive. Then nag-auto lock din yung sasakyan pag lalabas ka. Then you can control it using your BYD app as well. Automatic yan pag the moment na nagde-demo na si Casa Agent, pag kukunin mo na yung sasakyan, then and there kailangan mong i-download ang BYD app and set up the account on your phone. You need to also submit to them. May pipilipan kayong form or merong tatanungin na information si Casa. Tapos kailangan nyo ibigay yung email ninyo na active. Dahil yun yung i-register nila na dapat connected yung email mo sa phone na ginagamit mo. Para ma-configurate mo si BYD app sa iyong phone. Mabilis lang. Tsaka sa din, sa driver side naman din, sa akin, pinakamagandang specs ito. Nakikita ko lahat ng PSI ng 4 na gulong. Kasi minsan pag driver tayo, concern tayo kung baka flat na yung isang gulong natin. Minsan di ba, di natin sinasadya, nakaapak tayo ng humps na malaki. Tapos concern ka, uy baka flat na yung gulong ko. Ayan, consistent yung niya, detection niya kung PSI. Tsaka may pakita mo. Yan, meron siyang 4 na gulong. Tapos meron siyang thermostat pa tawag dyan, yung Para yung color warning. color warning. Tapos mayroon siyang 38 kung gaano nakainit yung gulong. Yan, temperature. monitored niya kung gaano nakainit. Sabihin kasi ito, ilang oras simula pa kami kahapon nagbiyahe. So ito na yung init ng gulong niya. Tsaka sinadya kung gawing 30 and 30, 33, 31, 32, 33 yung gulong sa unahan. Kasi matadtad siya. Dalawa lang naman kami. Matadtad siya pag matadtad siya pag Masyado matigas. Mataas ang PSI, matigas masyado. Nung ginawa namin siya sa Casa 38 to 39, nagreklamo ko, nahihilo ako sa biyahe, matadtad. Kaya nag-lower kami based doon sa kung anong comfortable kami. Basta as long as hindi naman siya. Dahil pansin namin, pag yellow na, nag-range siya sa 31. 30 to 32 point something, nag-yellow siya. Pag nagbi-below 30 na, nagiging red. So, hindi na siya advisable na tire pressure. Kaya 33. 30 to 33 lang yung pressure. Kaya maganda yung meron indicator dyan sa screen para alam mo na kung kailan ka magpapahangin. Tsaka minsan kasi concern natin mga driver
pag nakatapak talaga tayo ng mga humps or matitigas na bagay sa daan, Malalaman mo din pag flat ka na. nawawala na yung ginagawa natin na bumababa tayo, chinecheck natin yung gulong. Kasi dito nakikita na natin sa ano eh. Nakikita Sa screen. natin sa screen na ano. Ay, hindi pala flat yun. Ano lang pala yun. Katang isip lang natin. Nawawala na yung ano na lumalabas tayo sa ano, tapos check natin yung gulong. Pupukpukin natin. Ayan. Grabe ka updated yun. O maninibago ka talaga kasi si Sa ibang Expander, yung dati namin sasakyan, tsaka Alto. So imagine mo yung upgrade niya from typical na ICE car. Bigla ka naging advanced. Lahat technology. Tsaka bukod pa doon, lahat ng devices namin fully charged. Lahat ng phone, GoPro, pati power bank, fully charged na. Kasama rin sa konsumo yan. Pero hindi naman siya masyadong malaki. laptop. Laptop, yes, because I'm working while on the road. Minsan, pag kaya ng tadtad. Ganda ng panahon sa Leyte. Date namin kayo guys. Sana makahabol kami sa first trip. Pag hindi kami makahabol, mag-move forward kami sa San Ricardo Port. Dahil medyo mabilis ang biyahe doon. At sana makaabot din kami ng right on time na biyahe. Okay. Bye! Copyright. Wow, dami street lights. Perfect. Morning sunshine. Please say it. Ay, wala po. It's nothing BYD. Grabe na, straight to straight. Straight. Makikita mo sapat ng kaliwa. Sana nataniman ng palay. Kasama ang isang napakagandang punto. Kasama ang mga kupa. Ito yung pinaka... Hindi may ganito rin sa Sorsogon. Ito yung pinaka mas maraming source of copra. Ito yung pinaka income natin. Oo nga, koprahan. Source of coconut oil. Uling. Ano pa? Oling ko. Yung gugo, yung sa hair. Yeah. Coconut oil. Oo, coconut oil. Okay, so ito na yung end ng straight na daan. Punta natin dito. Da. Punta namin dito Baguio. Pangit naman ng ating windshield. Yan yung ano, bakas. Bakas ng napakahabang biyahe. Nasa 900 kilometers na tayo na total. Sure? Ah, ito yung mileage natin, no? 1,056. So mayroon pa tayong 200 300 something. 300 kilometers para makarating sa destination. Ganda. Calm na ang dagat. Excited kami bumiyahe ngayon kasi walang alas. Oo nga. Hindi tayo Galing pala kami sa Port of Liloan. Unfortunately, sarado siya. Temporarily closed kasi under renovation yung bridge doon. So, not passable sa mga truck, bus, mga light vehicles such as car and small vehicles lang pwedeng makapasok. Yan. Kaya stop operation sila
May nakausap kaming porter doon. Ang pwede naming puntahan is either Ricardo Port sa may Bennett or doon sa may Maasim. Sa may Maasim kasi masyadong malayo. Babalik na naman kami sa Benson. Patras. So, mas malayo yung sea travel. Mas mahal. 4,000 daw yung ganitong kotse. Plus 1. Then, pag dito sa may San Ricardo, nagtanong kami sa office ni Montenegro dito sa may Port of Liloan. Nasa 2.8 daw dito sa San Ricardo Port. So, ang next trip ng Maasin is 8 a.m. daw. Habol pa naman daw kami kasi 7 a.m. pa lang. Kaso ngayon nga, paatras yung biyahe. Ayaw namin ng ganun. Mas lalo kami matatagalan sa sea travel. Bali, pinili na lang namin mag San Ricardo dahil 10 a.m. daw loading na. Okay na kami doon para ma-time din kaming mag-almusal at magpahinga. Kasi technically pareho lang eh. At least ito dulo na southernmost part na to ng Leyte. Medyo malapit na yung sea travel papuntang Surigao. Literal na tatawid dagat ka lang. Para nasa kabilang isla ka, makikita mo na lang yung Oh, hindi pa tanaw na dito yun? bata. Nakasakay na kami dito way back 2022. Bagyo pa noon. Si Kyle yung dala namin. Expander pa dala na. Low pressure area yun. Bagyo, pressure lang ba yun? Low pressure. Mga gala. Alon. Kasi ano yan eh. December katapusan. Mag New Year noon. Kaya mabagyuhin nung panahon na yun. Maulan. Saka malaki yung alon dyan kasi salubong sila ng Leyte na current. Tsaka Surigao current. Kaya laki ng alon dyan. Pero safe yan. So from Liloan Port, magta-travel kami ng 39 kilometers. Meron pa kami natitirang 22. Kalahati na lang. Basic na. Take na namin kayo guys sa breakdown ng cost dito. Bali, yung 2.8, siguro kasama na doon yung driver. Lagi namang free yung driver. Ako na lang babayaran ni Daddy. 300 daw isang pasahero. So mga 3.1. Plus charges siguro sa Coast Guard and May mga everything. PPA pa sila. Yeah. 3-2 yan, mga 3-2. Mga 3 to 3-3. Let's see, Maroy. Let's see, Maroy. Welcome to Leyte, Southern. Whee! Sino yung mga riders dyan? Pwede kayo mag-banking dito. Oo nga, daming banking. Parang doon sa Kaibiang Tunnel. Pinaka-the best na banking to. Banking ka. Mag-ingat ka sa tarik. banking mo. Baka sa beat agad ka pupulutin. Dagat na yung baba. Ganda ng dagat. Kaso hindi masyado makita at saka para siyang picture sa postcard. Yung view niya parang may pagka-Hawaii. Huwag muna tayong umuwi. Mundo'y tahimik sa iyong tabi. Ito muna. Parang tulog pa mga tao, no? Ano oras pa? 7 pa. Nandito na yan. Kasi nandito na yun sila siguro na park. 10 kilometers. 11 pala. Ito yung view kanina, no? Nandun sa taas ng bundok. Ang sa mga bahay nito, no? May storm surge pala dito. No? May warning na storm surge. Delikado bahay dito pag nagbagyo. Oh, ito kasi wala na siyang katapat na i-study ka guide dun sa unahan. Ito na po kami sa Binit. Bennett, San Ricardo Port. Dito, pwede ka nang bumili ng ticket. Yan sa Montenegro. Yan.
Tapos, ito yung mga breakdown ng binayaran namin. Sa sasakyan, 2.8. Then, 80 pesos. Toll fee. Toll fee ata to. And then, 296. Ito, 258. Passenger. Passenger, dalawang to. Ay, hindi free yung driver? Hindi, free na ito isa. Free na isa. Ako Ito na lang yung, nagbinayaran. 258 plus 32. Okay, 32. Tapos terminal fee, Ayan na yun. 5 pesos lang yan. 5 pesos. So, 2.8. 2.8 plus 258. Bali, 358 plus 31. plus 10 pesos dito. Siguro mga 3.1 nga. Mga roughly 3,100 to 3.2. Pag dalawang passenger. So, dagdag ka na lang ng 300. Mga roughly 300 pesos per pax for additional passenger. Okay. Ayan, ito siya sa map. Si San Ricardo Port. Kasi may iba may ibang mapa. Lumalagpas sila kasi iba yung tinuturo ng mapa, pinapupunta sila dito na side. Ang clue lang naman dyan pag mayroong yan. Ito may may San Ricardo din dito na side Baka dito kayo may San Ricardo din dito na side. Dito. Ayan Ayan, San Ricardo. Baka may San Ricardo kasi. Baka iikot kayo. So, mindful kayo. Ang clue lang naman pag port may mga Ito mga bago dash na line. Yan. Nung nagpunta kami dito last time, ano pa to eh. Wala lang, backfill lang Hindi pa, na backfill lang siya ngayon, cemented na. Cemented na yun. Baka nga next year, na yan. Improvement na naman. Kakain mo na kami, guys. Kaya lang naman. Then we will wait after. Ayun, ang dami na nakapila. Ito na tayo sa gilid. Literal na dagat na agad. Buntot tayo sa kanila. Para pag nakatulog tayo, malaman natin. Ayun doon may aalis. Ay, hindi pala siya aalis. Sige, ayusin ko yung lamesa. Dito na ka. Hi guys, ito na kami. Chill lang. 10 AM pa daw ang loading. Chill lang ang mga nakakain na. Buhay probinsya. Ganito yung upo ng probinsya. Mga probinsyano. Ano yun? Outfit check ni BYD. Pit check and dirty. Yung itim naging puti. Putim na siya. Meron kaming bagong dog. Sunod ang sunod. Binigyan ko to ng pagkain. Nangingilala na sa akin. Ganyan lang pala magpapakilala ng daso. Hindi na kayo magkakilala pero lumalapit ka sa akin. Ha? Hindi ka na masakit ng gabi. Pinahinga muna namin si BYD. Kawawa naman to. Dun sa energy consumption niya. 31.5 hours na siyang driving. Baka magre-reklamo na. Kawawa. Walang patayan yun. Literal na break-in. Walang patayan yun. Oh, yung 31.5. 31. Kasi di naman niya i-count yung pinatay natin siya nung nag-Jollibee tayo. Kaya wala siyang patayan. Doon lang natin siya pinatay nung Jollibee. No? Sabit lang yun. Sa Sipokot. Ilang minutes lang yun? Kaya nga, 10 minutes. Kaya siya straight sa Kaya siya. Hindi naman, wala naman siyang aircon lang yung nagpapainit sa kanya. Hi guys. Lista mo lipit to, sir? Thank you, boss. Finally, at 10:25 AM, they let us in.
Ayun na yung Surigao sa tawid. Oh. Lapit lang. Apat lang ang ipapasok. Sir, paatra sir. Diyan sa may gitna, sir. Bagit na ako. Wala, sir, parking. For your safety, please fasten your seatbelt. For your safety, please switch to left median. Sagad ka pa, be. Sagad daw, be. Sagad. Ha? Hanap tayo sir. Hi guys, dito na kami sa Lipata Port. Papalabas na, parol off na. Then based dito sa ating balance, 18 km na lang si EB. Kanina ay 25 no? Then 7. Very roughly 3 hours kami dito kasi 10:44 kami nag-video. Then 1:33 na, so mga around 3 hours. So mga 2.5 na. Roughly 2.5 kilowatt kW per hour no? Makonsumo na idol no? Tapos ang aircon pa namin ay ganito. 26, 27. 24 minutes. 24 to, bitabaan mo lang. Malamig na. Ay, mainit naman na yan mamaya dahil may araw. Tapos, meron pa kaming 189 kilometers land travel. Papauwi sa aming destination. We're excited to go home. Excited kami mamaya ng competition. Ng seatbelt daw. Seatbelt. Hey! Thank you Lord, safe and sound. Surigao, we're here. Mag-uwi yan ng mga Disney princess. Bugbog na guys. Huwag na. How's your sleep? Okay naman. Para kang chicken, 3 hours sleep. Pero dali mong tulog ngayon na. Nabugbog na bisan. Kaninang madaling araw, 3 hours din. 2.5. Kanina dun, pagdating sa port, 2 hours. Tapos dito sa biyahe, 3 hours. Manok-manok lang. Manok yun. Lamig nga, ina ako. 28 na lang. Yeah, all good. Yay, bye-bye. See you soon. We're finally in Mindanao. So ating destination ay sa San Francisco, malapit sa may Prosperidad. 189 kilometers. Chinek ko na kanina. Bye mga sisi ko, ingat kayo sa travel. See you in the road. Ito nakalabas no? Ito nakapag-chika-chika na sa kanila. Mga puyat din yung mga yun. Excited na umuwi din. Actually, pwede na nga natin computin yung ano niya, actual consumption niya.
Bali, in ano tayo, output base, ang ating computation. Sabi dito, nakapag-consume na tayo ng 97.8 liters. Then, driving time, 36.8, average speed, 26 km per hour. Hindi siya accurate kasi Okay, afternoon po. Wala na naman sa. Thank you po. Salamat. naubos na yung mga barya natin. Dapat pala marami tayong barya nung pagkapi nila. So, 26 km per hour. Parang hindi siya ganun magandang gauge kasi puro idle yung ano dyan, yung ibang oras dyan. Pero nag-initial calculate na kami. Before kasi yung gas consumption namin at port fees, maabot kami ng minimum na 20,000. Minimum yun. Kasi pag nalalako pag kami nang galing ng silang, may laman na stock gas yung expander. Expander 2023 yung sasakyan namin. GLS. Tapos meron kaming gagana na 2 bata. Ang aking mother-in-law, ako at si Jojo. So 5 kami. Technically hindi siya pwedeng mainit. So dapat lagi may aircon kasi may mga bata. Then nag-estimate kami kanina, since wala silang mama tsaka yung mga kids, pwede kami mag-deduct roughly mga 1,000 to 1,500 sa pamasahe sa port. Sa charges ng sasakyan, I think pareho lang naman nata. Wala pa tayo naman. Same lang. Oo, ganun din. Tapos pag nagpapagas kami, pagkaalala ko, 5 times to 6 times kami nagpapagas niyan hanggang makarating ng bahay. Laging full tank. Sinasagad pa nga namin yun. Pero ngayon, hindi kami nagsasagad dito kay Shark, kay Syra. Pinangalan namin Syra. Sa ano na? Yung competition natin. So yung gas namin, nung first full tank is nasa 2.7. Full tank from Casa, fresh from Casa. Kinuha namin itong sasakyan. Ang sabi ni agent, meron itong 10 liters na nilagyan nila. Then, 2.7 man, kahit ano ba yun? Nasa 48 liters ata nung una. Pero ang alala ko lang yung amount kasi iniipon ko yung resibo. Tapos mga Then pangalawang papultak, ang unang papultak namin pala is sa Alaminos, nakita ko sa Shell app. Hindi siya sa Santo Tomas. Alaminos, Laguna kami nagpa first full tank. Then yung biyahe namin from Silang to Alaminos is parang ano lang, yung purely EV lang. Kasi nung kinuha namin itong sasakyan sa BYD Carmona, full charge siya. Pinakasuyuan ko yung ahente na i-charge ka mo dahil na-elected natin ng Mindanao travel. Then second tank, full tank namin ay sa Sorsogon. Okay. Standard ano lang, ordinary na rate lang, hindi siya sagad. 2.5 lang. Then the last is sa Balogan, 1.5. yung Sheldon 1.5. So bilangin natin. 2.7, 2.5, 1.5, 6,700. Tapos ang port charges namin sa Roro ng Matnog to Allen ay 1.9, no? 1.9 kasama na yung mga miscellaneous charges. Dito naman sa Lipata to Liloan Port, nasa 3.2. Binit. No, pala mali. Sa San ano pala kami? Saan tayo punta? San Ricardo Benit pala kami. Tama ba? Hindi. Doon tayo sa kabila. Hindi nga. Sinundan niya yung kami. Taga dito yarn. Balik. Sa Binit to ano? Benit pala kami. Benit to Liloan. Ako pala. Antok pa guys. Ito yung magandang picture kayo. Nakikita mo yung gulong ng sasakyan mo. Ano kaya? Hindi tayo Sonis na daw. Sa Binit to ano? Binit to Lipata. 3.2. 3-2. Benit to Lipata. Okay. Ayan. So ito yung expenses namin. So ba yan? Gas and port charges. So say kunwari kasama namin yung mga bata para magkaroon tayo ng accuracy sa difference namin when we are traveling using an ICE car. Plus tayo ng 2,000 na lang. Ayan. 13,800 minus. Lagyan natin 22. Ito realistic yan kasi ako ang gumagastos nun eh. Nasa credit card yung mga transaction ko nun eh. So may difference na 8 to. Ilang kanina? 13,800 minus 22. Wait lang. So parang mayroon tayong savings na mga 37%. Maliit, malaki pa daw expense namin kasi dami namin idle. Sobrang excited namin umuwi dahil namimiss na namin yung mga bata. Dapat palang Friday morning naman rin araw tayo umuwi, no? Pareho lang travel eh. Naubusin yung time natin sa pagpapalit ng gulong. Tapos natulog ka. Tulog pa, nagtrabaho pa. Tapos Surigao na kami. Surigao, then Butuan. Then, balik doon. Yun saan ka nag-work? Ayugan. Bayugan. Then Prosperidad sa baba. Kahanan na kami doon. Then malapit na. Okay. Hindi ko pa compute yung ano nito, yung accuracy ng Aircon. nung consumption namin sa road versus sa consumption namin ng idle. Pero ang sure kami, mas tipid siya. Okay. Sobrang tipid kumpara doon sa nagagastos namin pag umuwi kami probinsya. Kung ganito palagi yung magiging gastos namin, lalo kung straight travel kami, mas mababa to. Baka mag 11 to 10k lang, no? Yun, mapapadalas ang pag-uwi. Kasi pag halimbawa mag 22 to 25k, depende pa kasi yan eh. Nakarang gupit natin 25k. Oo, 25k papunta. Kasama na ata pagkain. So pag balikan 50, so sa bulsa noon. Pero kung mga nasa 10k pa, okay lang.
Para ka na din nag-airplane. Ang airplane pa nga natin, dalawa na tayo, 20k na yun, no? Okay na yun. Sa pakita natin yung ano na Surigao. Parang Star Landscape. Island. Oo, nga eh. Kailangan din namin mag-wee break and mag-contact para naman sa pangkonsumo sa bahay. Hindi na kasama sa competition yun. Ay, hindi na. Personal na yun. Kasi ito naman, kaya naman yung makauwi. 198. Saktuhan siya. 190. Sakto yung competition na 11. 182. So, yung computation namin ng expenses sa gas, ano siya eh, from point 0 to point end. Silang door to door. Mas better. Bali, ang takbo pala nito guys, nung biyahe namin, hindi siya 70, 60. 80, 90, minsan 100, 120 ang takbo niya. Kasi gabi kami guys, sakto din yung travel ng gabi. Oh, walang traffic, wala kakalaban sa kalsada. So, minsan nag 120, 100, 80. Hindi naman 120, 100 lang, 110. Ang problema nga dito, hindi mo mararamdaman na arangkada ka na. Unlike pag yung mga typical na sasakyan na pag nasa 90, 100 ka na, pag 90, 80 to 100, may ugong na, may ingay Kaya na. alam mo, Kaya uy, sobrang bilis ko na. Ano ka na, no? Bantay ka na dun sa speed mo, may ingay na. Ito hindi. Marirealize mo lang na naka 100 ka na pag sisilip ka sa screen eh. Palitin pala kami ng gulong guys na wala lang. So, unang dalawa dun sa front. Nagpalit kami ng Bridgestone. Nag-all-terrain kami. Ang size niya ay 260. 265-60. 65, 60 yan. R18. Then may plano kaming mag-upgrade naman yung Sa likod. rear wheel na dalawa. Kahit mga 270 para medyo mataas konti. Medyo masakit kasi sa bulsa. Masakit ang mahal. Unti-unti lang. Yay! Hello Mindanao! Yung stock kasi ito. Right here Mindanao! Uy, nakikita ko na yung McDo Wee Break. Yung stock kasi ng gulong ito, pang ano lang. Ang ganda ng gulong ni Bossing oh. Pang highway lang yung stock ng gulong ito. Hindi siya pwede Oh, hindi siya pwede pag mga rough road. Mm. Rough road. hindi siya pwede sa lifestyle namin. Ayun. Yun lang din naman, isa din sa, wala kaming masamang feedback kay BYD sa ngayon, pero based din sa online community, pwede kayong mag-check out, merong FB group ang Shark, you can search BYD Shark Philippines, marami doon mga unit owner na first hand experience, mabilis silang maputukan ng gulong. Kaya, So ano na yan, prerogative mo na kung susugal ka ba, naantay mong maputukan ka na lang, or kung kasi, swertehin ka, antay mong mapudpud na lang bago ka magpalit, or kung may budget, mag-upgrade ka na lang para smooth ang biyahe mo, walang problema. pero kung highway ka, wala kang makakatapak ng mga ano. May nag-comment din pala doon sa FB na masyado daw mababa yung tire pressure namin sa harap. Pero tingin ko safe naman siya. Huwag ka lang bababa dito sa yellow color coding niya kasi yan na talaga yun. Delikado na talaga yun. Okay lang sa amin kasi dalawa lang kami sakay din. Mm. Dalawa lang kami sakay. Hindi rin, Magdagdag lang ng pressure niya pag marami na. oo. Tsaka hindi rin ako pwede sa maalog. Hihilo ako. Ano yan, kanya-kanyang ano yan, style. Depende sa driving habit nyo din. Magbabago din actually yung konsumo namin at driving style namin pag may mga bata na. Especially probinsya, daming sasama pag-aalis. So mabigat na yan. Pero minimaintain namin yung likod. Actually sobrang maalog nung kinuha namin to sa kasa nung Thursday. 38 lahat, 39 and 38 lahat ng gulong. Kaya nagtataka ako, Carmona to silang nahihilo ako. Nagdabilan lang kami, nahilo ako. Because may something wrong sa sasakyan. Ayun nga, figure out namin tire pressure na ang problema. Sobrang tigas. Parang nagulong ng bato. Hindi talaga tayo sanay sa mataas sa tire pressure. Pag nabangga ng maliit na ano, pag nakatapak siya ng maliit na humps, grabe na siya makaalog agad. True. Kasi ano, ang tigas ng gulong. So we go uptown. 1 kilometer. Kailangan na natin mag-wee break. Wala nang mga establishment after Makdo that. na lang tayo. Macdo ba kaya naman? Makdo ka. Palagi tayo mo. Jollibee pala tayo si Pokot, no? Excited kami guys. Iba-vlog din namin. Pupunta kami Tandag. So ito yung vlog na pwede naming i-categorize as loaded. Loaded na BYD. Anong consumption. Marami kaming kasama. Lahat ng silat na upuan. Sa likod may upuan. Oh, tapos another vlog we will be going to Davao. May errands ako sa Davao. So schedule namin yan probably next Kasi na lang, week. magiging next Mindanao month. loop na siya guys. Okay. Gusto ko makapuntang Bukidnon kaso wala akong tour guide doon. Kung sumama si Jessa, siya magtutour sa atin doon. Bukid no. Tapos photo tayo. Yun, dali may shell, no? Okay. Shell na lang tayo. Okay, sorry. Diyan na lang daw kami guys. Bagong utak ni Madam na pagbago-bago isip. Nagbago utak ni Disney Princess. Uy, maganda na disposition niya. Dami niyang tulong. Sana, naka 30 minutes tulong lang ako. Nagpupop yung Roro. Nagising ako. Ayun lang, mahal ng gas. 63. Meron doon sa Bayugan na Shell, mura lang. Doon na natin pagas. Ay, na lang tayo. Tapos meron din sa Butuan Shell. Mura din doon. Ano yung tayo daan sa buton? Ay, oo pala naman. Sa Bayugan na lang, no? Uy, we break. I don't know. Makaatos na tayo. Gusto mo po, Kari? Okay. Hey guys, magtago na yun. Bye-bye. Ito na yun. Last na to. Ano na lang, ano na lang namin Load na lang yung total sa screen, i-flash namin sa phone sa screen. Lahat ng competition naman dito. Bye. Thank you Thanks. guys.
Mga haggard ang mga Disney princess.